Isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome again to our Sunday message. And it's important for the Lord to have this moment with you in order for us to actually experience great and mighty things according to the will of the Lord. So napakaganda po talaga ng ating series, The Joy of Salvation, all throughout the month of December. And so today, what we're going to talk about is finding joy in your walk with Christ. Ayan. So, sabi nga po nila, mas maganda kapag tayo ay naglalakad, meron tayong companion. At ang totoo po, ayon sa Biblia, ang Panginoon po talaga ay hindi tayo iiwan. He will never leave us nor forsake us. He loves us so much. But also, wag po natin kakalimutan, ang Panginoon po ay nagbibigay ng correction. He is also a God of justice. Kaya pag tayo po ay sumalungat sa Kanya at hindi natin ginawa yung tama, syempre ang Panginoon po handa siyang disiplinahin tayo at parusahan tayo dahil yun po ang kanyang character. Bago po tayo magpatuloy at ma-enjoy po natin ang ating lakbay buhay, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po dahil kayo ay parating naggagabay sa iyong mga anak. Hindi ka nagkukulang na paalalahanan kami na sa bawat hakbang ng aming buhay na andyan ka. Kayabangan na lang o pride, Panginoon, ang pipigil sa amin para maranasan namin ang kapangyarihan mo. At syempre, ang mamuhay ng malayo sa iyo ay kahibangan, kahangalan, Panginoon. Ito ang pinaka ingredient ng kapalpakan o di kaya, Panginoon, diskaril sa aming buhay. Kaya po, Panginoon, sa kalagitnaan po ng aming lakbay buhay, bigyan niyo po kami ng kagalakan mula lamang sa iyo. Dahil sigurado, bawat takbang ng aming lakbay ay magiging makabuluhan, makapangyarihan, at punong-puno ng kagalakan. Ama, kayo po ang mangusap sa bawat isa. Iparanas niyo po ang kapangyarihan mo na kahit nasaan kami, Panginoon, pakibisita niyo po ang aming lugar ng panambahan. Kami man naman ay nasa bahay, kami man, Panginoon, ay nasa park, Lord God, o kung nasaan man kami habang pinapakinggan namin ang mensaheng ito. Let your presence come upon us like a flood. Paramdam niyo po, paranas niyo po sa amin ang katotohanan ng iyong presensya na kami, Panginoon, ay magkakaroon ng kakalmahan na hindi namin nararanasan. At higit dyan, Panginoon, hayaan mo na ang pag-ibig mo ay bumalot sa amin. Bigyan niyo po kami ng atensyon na mapainggan ng iyong mensahe. Maranasan ka po namin, mabago ng iyong salita sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ito po ang dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo magpatuloy, sino ba ang kasama mo sa lakbay buhay mo? Tanungin mo ang sarili mo. Ito ba yung mga taong nagbibigay sa iyo ng ika nga correction? Ito ba yung mga tao na ilalapit ka sa Panginoon? Ito ba yung mga tao na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? O ito yung mga tao na oo, kasama mo sila sa tawanan, maaring sa happenings, pero iiwan ka nila, ilalaglag ka nila sa alanganin, naiinggit sila sa iyo at sinisiraan ka nila habang ikaw ay nakatalikod. Ang sinasabi po ng Panginoon sa atin, siya ang pinakamagandang kasama saan man tayo mapunta sa ating buhay. Basahin po natin ang James chapter 1 verse 2 to 4, New International Version. Kung maaari po kayong tumayo with me, that will be great. Please stand up and then we will read together the scriptures. Sabi po dyan, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking in anything. Grabe. Pag hinimay-himay po natin dyan ang sinasabi ng Panginoon, sa atin na ang ano no, ang tawag dito yung lakbay buhay natin ika nga, 'di ba? Yung pag-usad natin sa mga bagay-bagay na ito yung nagdadala sa atin ng mas magandang pagkakaunawa na ang Panginoong Hesus ay kasama natin sa lahat ng ating tatahaking landas. Huwag po natin kakalimutan during that time ang mga Jewish
Christians po ang main target ni James pagdating po sa audience. Pero syempre, alam po natin na ang epistle na to ay napunta sa mga Gentile Christians as well. Ang sinasabi po dito ni ano no, ni James dahil siya po ay nakaranas din ito at nararanasan din po nila habang sila ay patungo sa kanilang martyrdom at this stage. Ang journey of faith ay hindi talaga smooth. It's not a bed of roses. Meron talagang mga bagay na magpapa-isip sa atin o magpapakita sa atin kung sino talaga tayo. And these circumstances are very important because these are the things na sinasabi ng Panginoon to be quite uh, critical. Kaya nga po ang isang bata na dumadaan sa hirap ng pag-aaral o sa hirap ng socialization o sa hirap ng kanilang challenges sa buhay nila, hindi natin sila pwedeng tungkabin sa hirap na yun at i-absorb natin yung hirap na yun for them. Dahil part po ito ng process para yung mga anak natin maging matibay. Naalala ko po ang aking mga anak, sila po ay nabiktima ng ano no, ng mga masasamang elemento sa kanilang eskwelahan. Ngunit sila ay aking kinausap, tinanong, siniyasat namin yung sitwasyon at nalagpasan po nila ito sa pamamagitan ng kanilang kalakasan dahil sila po ay nakaangkla sa Panginoon at humingi sila ng gabay sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So, ito po ay isang bagay na importante na tayong mga magulang kailangan natin iparana sa ating mga anak para pagtanda nila, matibay sila. At nakita ko po yung diferensya nila ngayon dahil sa mga pinagdaanan nila. Ngayon po sila ay mga adults na. Kapag may problema na pag-uusapan namin, nalalagpasan nila. Minsan magsasabi sila ng kanilang karanasan, tapos na pala, nalagpasan na nila. Minsan naman nagsasabi sila ng kanilang karanasan, hinanaing sa buhay para makuhaan namin ng solusyon. Pero hindi namin sila tinatanggal sa sitwasyon. At minsan, ini-encourage ko po sila na talagang mag-speak up, maging matapang, harapin yung problema. At kung mga tao ang problema, harapin din nila at magsalita sila. Kasi yun po yung magbibigay ng maturity sa mga anak natin. Katulad po na nakikita ko sa kanila ngayon. Alam nyo yung mga investment natin nung mga bata sila, makikita natin ito na nagiging makabuluhan when they come of age. Ganun din po ang Panginoon. Ayaw niya tayo, syempre maging baby. Ayaw niya tayong maging asa. Ayaw niya tayong maging tamad. Ayaw niya na tayo ay mamuhay na ano lang, pabigat. Ang gusto ng Panginoon tayo ay mahulma doon sa ika nga refiner's fire o sa ano no sa testing ng ating kakayahan para makilala natin ang ating sarili at maintindihan natin na ang buhay dito sa mundong ito ay makabuluhan kung tayo ay nakaangkla sa Panginoon at ang kasama natin ay mga taong tapat sa Diyos. Dahil sila po yung makakatulong sa atin na malagpasan ang mga maari nating pagdaanan na mahirap sa ating buhay. At napakaganda at napaka-glorious po ng isang taong nakita mo nag-mature because of the difficulties in their lives. Kaya nga po, nung naalala ko, yung nanay ko, nakita ko po kung gaano siya naging, ano, no, naging impoverished, paano niya inangat ang aming pamilya out of poverty. Nakita ko at na-inspire ako doon sa kanyang ano na pag-overcome. Hindi siya nakatungtong ng grade 2, nakapagpundar siya para magkaroon kami ng bahay, nakapagpundar siya para magkaroon kami ng sasakyan. At nakita ko na itong mga bagay na ito ay parte ng kanyang paghihirap. At nung ako ay naghihirap sa eskwelahan o di kaya naghihirap sa relasyon ko sa aking mga kapatid, hindi niya ako inalis dun sa equation na yon, hindi niya ako binibi. Kaya nga po ako ay naging matibay na anak niya at anak ng Diyos. Naintindihan ko yung value ng discipline. Naintindihan ko that we need to go through difficult trials, testings, correction, and discipline in order for us to become what? Mature, complete, not lacking in anything. At na-imagine niyo po yung last statement nun, not lacking in anything. Ibig sabihin po nito, hindi tayo tumitingin sa kung saan tayo wala o kapos, kung totoo man siya, nakatingin tayo kung saan tayo meron, kung nasaan tayo ngayon, at ano ang tinatamasa natin. So hindi tayo naiinggit, hindi tayo naghahanap ng mga bagay na wala sa buhay natin, kung hindi, pinagyayaman natin kung anong meron po tayo. Kaya yun po yung makapangyarihan sa gantong klasing pamumuhay. And that's how beautiful the work of God is.
Two things, pag-uusapan po natin the joy during difficult times and the joy of walking with Christ. Pag-usapan po natin muna ang joy during difficult times at ito po ang aking tanong sa inyong lahat. How can you find joy when life's trial seems overwhelming? Kapag meron po talagang mahirap na bagay na maari mong maranasan, paano ang kagalakan ang magbibigay sa iyo? O paano mo mahahanap ang kagalakan sa kalagitnaan ng paghihirap o pighati at paano mo madidiscover ang iyong sarili. Pause for a while and think about it. So pumunta po kami sa isang mission field, and this is one of the the common stories that I would share. So meron po ito po napuntahan namin sa mission field. Ni-rescue po sila sa sa isang uh, ano ang tawag doon? Tiyatapunan ng basura. I forgot what term is that. Yung sa payatas. Dump site, ayun. So na-rescue po itong ibang mga batang ito, and so we saw them na hindi sila sanay talaga sa tawag dito sa normal sa atin kung paano tayo mamuhay. So sanay sila sa pangangalakal, wala silang sapat na edukasyon, at yung Island Kids Philippines sa Mindanao po, sila po yung tumulong sa mga batang ito. At nakita ko po yung mga teachers na Christians during that time. Talaga nga naman, ang hirap turuan ng mga batang ito na mamuhay ng normal. Na parte ng kanilang araw-araw ang edukasyon, na parte sa kanilang araw-araw ang may kasama sa loob ng tahanan, komportable, may running water. Kasi hindi sila sanay sa running water, hindi po sila sanay gumamit ng ng toilet. So ang daming adjustments. So itong mga guro na ito ay tinuturuan sila. At syempre, kung titingnan po natin yung buhay nila, sa facility ng Island Kids Philippines, mas maganda kasi sa dump site. Pero ito po yung nakakamangha, mahigit sa 50% ng mga batang na rescue from the dump site, babalik sa dump site. Mas nagustuhan nila at naging accustomed sila sa buhay na walang edukasyon, walang running water, walang pagkain, walang disiplina. They would do as they please. And they would always go back to that life. And so, nung naglalakad po kami doon sa dump site, nakita po namin yung mga ibang bata. Ay kasama po namin yung volunteer na foreigner. German na babae. Nakasama po namin. And we were talking about what's happening and the experience niya. Nakita niya yung mga bata, ang dungis! Anong ginawa nitong German foreigner volunteer nito na Christian? Yinakap niya yung mga bata at sinabi niya, bumalik kayo, you are welcome. Ganun po yung nararanasan ng isang katulad kong missionary. Mas marami pong tatanggi sa kagalakan ng Panginoon. Kasi sayakapin nila yung kagalakan ng Panginoon at mahulma sila ng karanasan sa presensya ng Diyos dahil gusto nilang bumalik sa kasalanan. Kung saan sila ay marungis, ika nga metaphorically, kung saan magulo yung buhay nila, kung saan sila ay nahihirapan, nadidepress, at ang offer ng Panginoon sa kanila for a better life, a life with joy, they would not choose that. More than 50% of the people doon sa Island Kids Philippines will go back to their old lives. Ganun din po ang statistika sa mga taong tumatanggi sa agalakan ng Panginoon at babalik sila sa hirap. Ayaw nilang ma-overcome po yun. Yun po yung isa sa nakakalungkot. Natuwa po ako dun sa German foreigner volunteer na to. At dahil dito po, nagkaroon siya ng pusong tumulong. Nagkaroon po talaga siya ng pagbabagong isip. At ang ginawa po niya ng mga panahon na yon, they were planning to put up another facility naman somewhere in Iloilo because she is actually half Filipina. And so meron po silang property sa Iloilo, and she wanted to receive her inheritance mula sa farmer father in order for her to put up a facility there. Yan po kasi yung nagagawa when a person goes to trials, testings, and persecution. And in the midst of that difficulty, they find joy. Katulad po ng German foreigner na to. Pwede siyang bumalik sa Germany. Ang talino niya, ang husay niya, ang dami niyang pwedeng gawin doon. Pwede niyang pagyamanin ang kanyang sarili. Ngunit nakita niya na hindi importante ang yaman sa buhay niya. Mas importante ang sundin ng Panginoon, ma-inconvenience siya, at gawin niya ang gawain ng Panginoon sa Pilipinas para sa Panginoon, at alam niya kalahati niya sa dugo ay Pilipino.
Grabe po talaga ang nagagawa ng kagalakan sa kalagitnaan po ng kahirapan. So basahin po natin ang Romans 5:3-5. Again, kung maaari po kayong tumayo with me, that will be awesome. Sabi po dyan sa New International Version, not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. So ang mga pagsubok po, they are not meaningless setbacks. Ito po ay hagdan sa ating spiritual na lakbay para tayo po ay lalong humusay, ma-refine ang character natin, mas smoothen yung edges o yung roughness natin, lumalim ang pananampalataya para kanino una sa lahat para sa atin, ikalawa para sa mga taong may impluwensya natin. And that's how beautiful it is. Susunod po pag-uusapan naman natin the joy of walking with Christ. At ito po ang tanong ko sa inyo. What does it mean to walk daily with Christ? Ano nga ba po ang ibig sabihin niyan? Isipin po natin. Ang masasabi ko lang po yun na walking daily with Christ, it's absolutely amazing. Paano po? Uh, the day is so filled with joy. The day is filled with hope. The day is just filled with awesomeness when we walk daily with Christ. We learn a lot. We discover a lot about ourselves and we change a lot in the process. And ang pinakamaganda po talaga na naranasan ko is this, yung habang kayo po ay nag-walk with Christ, nababago po tayo because we learn from the Master Himself. And it's quite amazing and quite unbelievable. Basahin po natin ang joy of walking with Christ. Colossians 2:6-7 Amplified Version. Sabi po dyan, therefore, as you have received Christ Jesus the Lord, walk in union with Him. Ano raw, paano? Reflecting His character in the things you do and say, living lives that lead others away from sin, having been deeply rooted in Him, and now being continually built up in Him, and becoming increasingly more established in your faith, just as you were taught, and overflowing in it with gratitude. So, ito po ay isang active daily commitment. Talagang magdidesisyon po tayo, I'm going to walk with Christ today. Gagawin ko to kasi ito ay pinakamakabuluhan na maaari kong gawin. Kaya nga po ang ating simbahan, ini-espouse po natin yung importance ng devotions. Ano po ang devotions? Meditating on the book of the law, intercession, that's prayer for others, for the church, personal prayers, yung pagdeepen ng relationship natin sa Panginoon. Kasi ang nangyayari po, pag tayo po ay nagre-reflect ng character ng Panginoon, nagiging kawangis natin si Jesus. Humahaba ang pasensya natin, gumaganda ang lengguwahe natin, ang kilos po natin na hindi makasarili, ayaw natin makasakit ng damdamin, unless of course, kailangan natin i-present ang word of God sa kanila as a double-edged sword and they would find themselves of course being questioned of their motives. Ang nangyayari po sa kanila, masasaktan sila kasi kailangan po nilang makorek. At ano po ang pinaka-importante dyan? Nilalayo natin yung mga tao sa kasalanan. May nakikita tayong nagtatapon ng ano no ng pera dahil ang dami nilang pinagagastusan na unnecessary, 'di ba? Ang daming laman ng ref nila. Sabihin natin sa kanila, "Look, hindi mo naman kailangan sayangin yung kayamanan mo. Ang pwede mong gawin, mapagkatiwalaan ka ng Panginoon sa yaman mo because that's part of walking with Christ. You become efficient, you become conscious about wealth management. So, anong nangyayari sa'yo? You only have what you need. Yun po yung pinakamaganda. And so nakikita po natin na marami pala tayong masisibig kasi po pag nakita natin ganun yung ating kitchen, we have a cluttered kitchen and we have so much waste. That's not glorifying kay God. That's not reflecting the character of Christ. Kung magulo ang kwarto mo, aayusin mo 'yan. Kung magulo ang utak mo, ang Panginoon ang mag-aayos niyan dahil sinusuko mo sa Panginoon. Kung ang puso mo ay may puot, at inalay mo ang puot na yan sa Panginoon, tutungkabin ng Panginoon yan. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na yung realidad ng pait at puot na naranasan mo ay mawawala. Binigyan ka ng Panginoon ng healing and the ability to overcome. At syempre, matutulungan mo yung ibang tao na wag maging bitter, wag magkaroon ng hatred.
dahil ikaw ay deeply rooted in Christ. So, ang nangyayari po sa atin, kapag may dumaan, may pinagdaanan tayong mahirap, it becomes our stepping stone. It becomes a building block ng character natin. Sumama ka sa isang missions, ginawa mo ang tama ayon sa kalooban ng Panginoon at nakita mo yung hirap ng mga tao sa mission field, and then all of a sudden, nabuksan ang puso mo doon sa kakulangan mo, sa iyong mga pagnanasang mali, and then all of a sudden, you find yourself reflecting the character of Christ. Marami po akong kilalang mga tao na spiritually rich, quote and unquote. Anong ibig sabihin nito? Ito yung mga tao nagsasabi sa akin, wala naman akong ginawang masama eh. Mas matino pa nga ako sa mga born again eh. Anong sabi ng Panginoon sa kanila? It will be difficult for them to enter the kingdom of heaven than for a camel to pass through the eye of a needle. Because tingin nila they are spiritually rich and they don't need Christ. When we walk with Christ, ina-acknowledge natin that we are not able to live on our own. Ganun po ang kapangyarihan ng Panginoon, mga kapatid. I would like really to encourage you because it's so nice to have Jesus on your side. Jesus guiding you through certain things. Jesus changing you. At dahil siya yung madalas mong kausap, you would find yourself being efficient with the use of your time. Pumipili ka ng mga tao that will influence you, pinifilter mo yung utak mo ng mga bagay na whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent or praiseworthy. So, nangyayari po sa atin, nagbabago po tayo. And we become like Jesus. And when we become like Jesus, we bring others out of sin. We bring others out of darkness. Dahil nakikita nila bakit ang saya ng taong ito? Dumadaan siya sa hirap pero masaya siya. Nawalan siya ng trabaho, masaya siya. Okay? Nagkaroon ng hindi magandang pangyayari sa kanilang tahanan, malalagpasan niya at masaya pa rin siya. Kitang-kita kasi sa mukha ng isang tao na kahit siya ay nasa kalagitnaan ng ng dilubyo, meron pa rin siyang kagalakan. And that is what happens when we have the joy of Christ. Let's bow down our heads and close our eyes. And I pray that we will all experience the joy of being with Christ today. Hallelujah. If you want to experience the joy of Christ, kapatid, come. Come before the Lord. Enjoy His presence. Enjoy His company right now. Hallelujah. Enjoy His presence. Enjoy His company, kapatid. Enjoy His presence. Enjoy His company. Enjoy your walk with Christ. Hallelujah. I'm going to leave you for about 2 to 3 minutes and then we will pray together. Be alone with God. Balik ka sa Kanya, lapit ka sa Kanya kung ikaw ay napalayo. If you are going through difficulties right now, you know you're being tested, come to Him and enjoy that moment with Him. If you are being disciplined and there are parts of you that you resist, surrender that to God. Come to Him. Be alone with Him and enjoy your moment with Him. And then we will pray together.
Panginoon, hayaan niyo po na maintindihan namin ano nga po ba ang buhay kapag kami, Panginoon, ay naglalakad intentionally. We are, Lord God, hallelujah, enjoying our walk with you, having joy in the journey of life. Hindi lamang sa mga panahon na kami ay nakaranas ng tagumpay, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga panahon na nakakaranas kami ng paghihirap at pighati. Kaya po dalangin ko, Panginoon, sa oras na ito, pagpalain niyo nawa kami at hayaan niyo, Panginoon, na maranasan namin ang kapangyarihan niyo like no other. Dalangin ko po, Panginoon, sa mga kapatirang na nais silang manumbalik ang kanilang kagalakan, igawad niyo po sa kanila ito, lalong-lalo na kung sila ay nagsusumamo sa iyo. Nagpapakumbaba, O Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, iparanas niyo po sa kanila yung mga bagay na nawala sa kanilang buhay dahil pinili nila ang mabuhay ayon sa kanilang kalooban. Na sila ay nagkasala, sila pong Panginoon, kailangan na dumulog at lumapit sa iyo upang bumalik ang kagalakan. Lord, remind us that being in your presence is absolute good. It is the most wonderful thing on a daily basis. Maaaring makaranas ka ng hirap sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo, o di kaya sa pag-aantay. Ngunit kapag kami, Panginoon, ay malapit sa iyo, kasama ka namin, Panginoon, habang naglalakad kami sa buhay namin, Panginoong Ama, alam na kami ay nababago, kami, Panginoon, ay natututo, at kami, Panginoon, ay nabibigyan, Panginoon, ng mas maayos na pananaw, nalilipas ang laman ng aming puso, upan, at ang aming lengguwahe ay nababago. Kaya po sa ngalan, gawin niyo po. Wala na yun. Hanggang kami, Panginoon, ay kunin mula sa lupang katawang ito. As we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mga kasama po natin na nakaranas ng mirakulo, as you have joined us today, please do reach out for us. Ang ganda po kasi when we testify to the goodness and glory of the Lord. And so I pray that today, reach out to us. Magbigay po kayo ng short testimony. Pwede po kayo mag-iwan ng voice clip o pwede po kayo makipanayam sa amin. Or you can actually comment on that testimony that you have for God. Kasi part po yun ng journey natin bilang mga anak ng Diyos. O di kaya nakatunghayan natin yung napakagandang ehemplo ng isang tao na nakita po natin yung pagbabago sa kanilang buhay o di kaya yung kanilang kagalakan sa kalagitnaan ng kanilang kahirapan. So please do reach out to us. If you are planning to go back to the Lord at wala kang simbahan right now, reach out to us. We are more than willing and welcoming para makasama namin kayo sa SNJ. Maaring panandalian as you look for the church that you have been called to, or permanently as you confirm in your heart that you are part of this church. And so I hope you make that decision. It's going to be the best decision in your life to be part of a family that glorifies God and has you in front and center in our heart. So sa mga kasama po namin sa Zoom, please do stay for a while. We will have a very short and wonderful but powerful fellowship. Goodbye for now until next Sunday. See ya.